Okay mga guys, no? So magbibigay ulit tayo ng reaction video. Reaction video na napapanahon ngayon, mga latest na nangyayari sa West Philippine Sea. So ito dagdag kaalaman sa atin to, no? So dapat malaman din natin ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung sinasakop na ng mga Chekwa ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. So ito nga, itong bibigyan natin reaction ay ang may nagutos na si PBBM na palubugin lahat at pagbubombahin ng Chinese. At wasakin ang barko ng kalaban. Ayun ang utos niya. So talagang talagang matapang na na sinabi niya sa kanyang armed forces chief. Yan. So kaya nga kailangan pagsanayin kasi may mga tayo mga bagong binili na mga military equipment na panlaban. So okay. So kung trip nyo itong mga ganitong reaction video, please subscribe, like, and share. Okay? Bago tayo mag-umpisa. And also, syempre, pakisubscribe kay Melbs Castle kasi sa kanya galing itong video na to na bibigyan na natin reaction. Okay? Umpisa na natin. Kakapasok lang na balita, nakakakilabot ito. Pangulong Bongbong Marcos Jr. inutos pagbobombahin ang barko ng China. Totoo ba ito? Dito kahit nasa Australia si PBBM, nag-utos to sa Armed Forces of the Philippines na magsanay sa pagpapasabog ng barko ng kalaban. Tila gusto na ng Pangulo pagbobombahin ang mga buling Chinese sa West Philippine Sea. Agad namang kinumpirma ng Armed Forces na magsasanay itong magpalubog ng barko ng China. Ng barko pala ng kalaban. Kung dati nga missile attack mula sa lupa papuntang dagat, ngayon sa dagat mismo ilulaunch ang pag-ataking gagawin ng Philippine Navy. Desidido na nga ang Pilipinas mangwasak ng barko ng China. Wala pang inilalabas na detalye kung saan magpapasabog ang Philippine Navy. Pero paniguradong sa West Philippine ito we will have the... Ayan, inutos talaga ni Pangulong PBBM na magsagawa ng missile attack sa mga barko ng Chinese. Kaya nga, inutos niya sa kanyang mga armed forces na magsanay na sa mga missile attack. May mga missile tayo na magsanay na ang mga sundalo natin kung paano i-operate yung mga missile, kung paano patamain sa kalaban, kung paano palubugin. Ganun. So, magsasanay na sila. So, okay, diretso pa natin. The same, actually we call it the maritime strike exercise. So, it will still be involving the same concept of sinking a vessel as our target. The other changes that we've been doing since last year is that we have been changing the locations of the exercises. Okay, so last year we executed the maritime strike from within off the shores of the Naval Education Training Command, which is actually part of their area, the training area. Now we are moving away from that. Okay, so the SINC-X will be happening in another location. That location I will announce it later after I have briefed some senior leaders. Doon sa sinking exercise, sir, gagamitin ba natin yung nakaraan na ginamit dito sa masa exercise, sir, na sumagsad? I'm sorry, masa? Yung sa Marine, sir, nagkaroon sila ng sinking exercise na hindi natuloy. So may ship sila, sir. Yun, yes. Same ship, sir? Yes, same ship. Saan, sir, location ng sinking exercise? I will announce it after I have briefed some senior leaders. Okay, thank you, sir. Okay. Ayoko silang pangunahin Dahil naman sa pangambang totoong magkagulo sa South China Sea West Philippine Sea, siguradong may magpapalipad ng missile mula sa China. Paano natin dedepensahan yan?
Sasanayin rin ng Armed Forces of the Philippines ang paggamit ng missile defense system ng Pilipinas na binili sa Israel. Yes, may sarili tayong missile defense system na binili ng gobyerno sa Israel. Alam nyo ba yung Iron Dome ng Israel na pangdepensa nila sa pagtama ng missile? Ayun, meron pala tayong Iron Dome na galing Israel. Sana magamit na yon. Kasi nga, once na palubugin ng ating Philippine Navy isang Chinese vessel o Chinese Coast Guard, palulubugin, siyempre patay yan. Siyempre magagalit yung China. Magpapakawala rin ng missile yan galing sa warship ng China. So, kailangan meron tayong depensa. Ayun nga, depensa natin yung Iron Dome. Meron tayong pansalo pala na bagong bili, bagong acquired galing sa Israel. Kaya magsasanay na ang mga armed forces natin, Philippine Navy, Philippine Marine, kung paano saluhin yung mga missile ng mga Chekwa. Ayan. So maganda yan. Sana masalo nila lahat. Sigurado yan. Once na, kasi nga, inutos na nga ni Pangulong Marcos na magpalubog ng isang Chinese Coast Guard para nga matauhan. So siyempre maglalaban naman tong siyempre gaganti itong China kasi magpapalipad din ng missile yan. So ayun na yun, dire-diretso na yan. Kailangan meron tayong depensa, pansalot sa mga missile ng mga Chekwa. Ayun nga, nagsasanay na. So diretso pa natin sa kanilang bansa. Kahalintulad to noon, kaya nitong madetect o makita ang missile na tatama sa Pilipinas. Sir, yung may nabanggit ka na missile defenses, ano yung particular equipment na gagamitin natin? Yung ba yung Spider natin? Or tsaka meron bang Yes. equivalent? Yes, we will be utilizing our own newly acquired weapon systems from AP Modernization, and then we are going to test the interoperability between our weapon systems and that of the United States. Live fire or simulated? It will be both live, virtual, and constructed. O What dapat we will wild. actually be Dapat testing talaga here wild. is going to be the command and control dimension, not only in the live fire. Live Apat na fire sundalo talaga. nga ang nasaktan sa walang tigil na pagbomba ng Chinese Coast Guard sa resupply boat. Pero depensa ng China, naaayon sa batas ang pagbomba nila ng water cannon. Ewan, naayon sa batas. Hindi naayon sa batas yan. Dapat batas ng international law ang kanilang susundin, hindi batas lang nila. At walang kasalanan ang China. At lahat dapat Walang kasalanan. Kayo nga nagpo-provoke ng gera. Kasi nga masyadong agresibo ang mga Chekwa sa kanilang hindi naman teritoryo. isisi sa Pilipinas. Aba talagang makapal ang mukha ng Chinese. Sila Oo nga naman, makapal. na ang nangagrabyado, sila pa ang galit. Oo nga. Ano kaya mareresolba ang gulo? Kung sino pa kasi ang mali, sila pa ang matatapang. 3月5日，菲律宾2艘运补船、2艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，企图向仁爱礁非法坐滩的军舰运送包括建筑物资、建筑材料在内的物资。中国海警依法对菲方船只采取必要管制措施，现场操作专业克制、合理合法。中国外交部已就此向菲方提出严正交涉，表达了强烈抗议。中方在仁爱礁问题上的立场是一贯明确的。一段时间来，中菲双方就妥善管控仁爱礁局势保持沟通。菲方再次违背其向中方所作承诺，在仁爱礁海域侵权挑衅、制造事端，严重侵犯中国的领土主权和海洋权利。中方再次敦促菲方停止海上侵权挑衅，不要采取任何可能导致海上局势复杂化的行动。中方将继续按照国内法和国际法，坚定维护自身的领土主权和海洋权益。 Sarap talagang sungal-ngalin ng bibig nitong Chinese spokesperson. Nakaraan nagmamakaawa kayong napag-usap, tapos noong hindi kayo pinagbigyan magagalit kayo. Talagang puro kasinungalingan lang ang China. Kayo, ano sa tingin nyo ang dahilan ba't may nakakilabot na gantong utos si PBBM?
May pinaghahandaan bang malaking gulo ang Pilipinas? Ikomento sa baba ang iyong saloobin. Kakap Okay, no? Ganyan, ha? So, talagang naghahanda na ang gobyerno ng Pilipinas para sa gera yata. Talagang sasanayin na ating armed forces paggamit ng air defense system. Yung dun sumasalo ng mga missile sa air pa lang. Ay, doon na pa sasabugin. Meron pala tayo nun, eh. Bagong bili. So, gagamitin. Oo nga naman. Dapat nga naman talaga gamitin yun, hindi yung naka-display lang. So, di ba? Tara naman, mapakinabangan yan. Yung katulad sa Israel, yung pansalo. At least, konti lang madadamage sa atin pag may sumasalong mga missile galing sa kalaban. So, tayo rin, mayroon tayong missile system din. Yan, BrahMos, kung ano ng mga bagong missile na na bagong bili. So, pagpa-practicean nga, ayun nga utos ni PBBM, pag-practicean yung Chinese Coast Guard. Ayun, kaya magsasanay na ang ng armed forces na gamitin yung mga bagong bili, yung mga makabagong armas. So, sana nga matutunan nila. At sana magpalubog sila, magkaroon sila example, palubugin nila isang Chinese Coast Guard. Tignan natin kung ano mangyayari, di ba, no? So, okay, no? Kung nagustuhan nyo itong mga ganitong video, reaction video, please subscribe, like, and share, okay? Para may pagpatuloy pa natin ating reaction video na katulad nito.